magamta. Among sinimbahon, nangingon nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo Ginoo nining adlaw ang papahulay, tungod sa imong gugma, kaluoy ug grasya ang ipakita kanamo. Karon Ginoo, among gihangyo ang imong balang espiritu nga mao ang magagahom kanamo samtang ang among pagkatunan ang imong mga pulong. Salamat ikaw among simbahon ug ikaw ang pagadaygon tungod lamang sa ngalan ng among manluluwas. Amen. Nagpasalamat kay kog dako nga nakahimo kami pagbisita dinhi sa Dipolog City. Si Sir Joel ang mo ginadala namo dinhi of course uban sa atong tesorero sa Western Mindanao. Ang kanhi nato nga manager pod sa Philippine Publishing House branch nato diri sa Osamis, si Sir Elmer Nangkel. Makaigsunan tingali na ibulong ano nakabot dinhi karon sa inyo. And this is because ang Philippine Publishing House, kauban sa atong mga officers, gikan dito sa Manila, nag-anhim din karon sa inyong teritoryo tungod kay nagplano may maghimo og crusade sa Jimenez. Mga pag-start na karong Lunes. Muna nga, mintras karong weekend, nakasayo man ere, kay gusto po mo tanaw din sa nindot nga dapit, dapita sa Dipolog, sa Dapitan, muna nga nakaduaw mi diri karon mi sunan pagduyog sa atong pagsimba. So salamat pastor sa asosablan nga imong gihatagan mi gayon nga pakahimo sa paggamit sa inyong pulpito karong buntagon. Greetings makigsunan gikan sa Philippine Publishing House. Matud pa sa gisulti ni Sir Bim kaganina, si Sir Bim by the way, ang atong branch manager sa Cavite branch, dito gyud mismo sa atong headquarters. Matud pa niya nga ang Philippine Publishing House, ang tahas namo isip usa ka institusyon sa Seventh-day Adventist Church, mao ang pag-provide og mga reading materials balasahon alang sa atong mga church members og maingon man sa publiko. Mao na nga kita gyud sa Philippine Publishing House ang gisangunan nga mag-print sa atong mga leksyon. No, kay o basa niya og daghanan mag-print sa atong leksyon, di na magkadimao. May ganyan diri sa inyong Iglesia kay wa na lalis-lalis sa leksyon. Pagsulti ni ma'am, human na dayon. Sa ubang Iglesia, naku, usa ka word, perti grabe yung gananisay. So we praise the Lord for that, no? And we hope also nga kita po sa atong mga panimalay, nagtuon po ta sa atong mga leksyon. Anyway, ang atong lesson pwede man po nato pa-download. But we also encourage everyone nga magpalit po ta og atong leksyon. Dili tungod kay para makakwarta ang PPH. Napo-istorya ba nga? Magiging lang kwarta ang PPH. Dili na sa mga kaigsunan. Usa man ang kwarta o wala pa kinabangan sa atong mga kaigsunan ang mga materialis nga atong gipadala. So ang purpose ginato sa PPH, bagunahon mangita og kanang mga reading materials that will benefit our church members. Munang karong iga, after a long time, daghagan na sa pastor. Murasi naman tag-LG White sa atong devotional. Pwede ba ta mangita og kanang lahi na pod? So, usa ka material makaigsunan nga akong nakita which was printed a long time ago in the United States, mao ni ang devotional, kaning Lest We Forget. And this is the history of the Seventh-day Adventist Church. Unfortunately, dili tanan sa ato ang nasayod giun sa pagmumugna sa Seventh-day Adventist Church. Unya nga ganyan nakahungong sa ato nga, wakadong ay nga si LG White kaun baboy? Kung pa si LG White kaun ay baboy, backslide na dayon kasi si LG White kaun man ay baboy. Without knowing nga nagkaun siya baboy long before she was converted. Ay, may udag. Ay, di ba? Masa ka nag-usuro ng isyo? Masa ka usuro ng isyo sa church? Ha? Trinity. Ang Holy Spirit, dili Diyos. And they say, uy, sila na LG White. Amo ba? O yan, patay, one kaya sa history. Ay, sunod-sunod po, tas Trinity. But if you have read, no, sa atong lesson, kaning atong lesson karon, gisulat ni LG White dito sa I think March sa dapit. Nagsulti si LG White, the Holy Spirit is God.
Yan ay mga issues na i-raise pa isunan. And without knowing kung saan context, without knowing the background, madala tapagdali. Muna nga, ang gisangon sa sa atong church, sa Philippine Publishing House, pag-print mo ang mga basahon, nga kung mabasa sa mga isunan, mamalikon sila, insakto ang ilang dalan masunod. That is why I would really urge, I would really encourage all of you, mga isunan, mupalitan ni libro na to, lest we forget. Kaya gikuha siya sa quotation ni G. White, gawas ko ang mga katawan sa Ginoo mahikalimot sa ilang gigikanan na agi sila kahadlok. Pero kung nakabalot tayo sa gigikan, wa tayo kahadlok, kaya ang atong gibarban insakto man. Now, magsulti nga, so sila ni James White, sila ni G. White, di man ito pinugad ang bintista to. In fact, there are people today who would say nga, ay, kung makamatala ko, mamamangon lang mga adventista sa una, pagkakita nila sa mga adventista karon, makaingon sila nga, layo kayo, dako kayo prinsya. So, it is for you to discover whether sakto ba nang gisulti nila baisunan o ang ato bang church na naroon may sakto sa gyapon. That is why people say also, Pastor, pila man na. So I would like to be very honest with you. O karon maisunan, dito sa likod sa devotional, ako naging nandito, ibutang ninyo ang presyo ha, para makita ang presyonan, gawa nila ang presyonan. So ang presyo para na presyonan is 475. Ganun 475 na? Because we are basing on the materials that we use. Kanang atong mga cover maisunan ginagamit, that is laminated, para dili magbaba. Ginatahi sa likod, para dili magbaba. So, it's the materials that we use. We want it to last. And there are also people who told me, Pastor, pwede ba na atong mga libro gikan sa PPH? Kana mabarahon. Ano ba po na inyong libro? Mahalam na. O sige, unya ra diskuta ng presyo. O mag-discuss ko maisunan sa materials nga atong gamiton, ang advice. Gimay sa atong Lily White is that himuon na to ang atong mga materials nga quality para nga mulungtad sa maisunan until the end of time. Hindi kabot sa panahon, mawala ang atong mga TV, mawala ang atong mga radyo, dilian ang atong mga pastor. Kinsa na mabilin? Usa na mabilin maisunan? Philippine Publishing House, dilian siya sa print. Pero ang mga libro nga nabili na dito sa mga panimalay, sa mga katauhan, they will become silent messengers. Muna nga ang mga libro kinahanglan quality so that they will last a lifetime. Nakinuho mga suglanon nga nasunod ang balay, pero ang ilahang Bible story, wala na usa. Have you heard that? Katong dito natabo sa Northeastern Mindanao Mission, nakadungog mo atong nabahaan, pero ilang Bible story, wala na usa. It's because God wanted these books to stay. Kaya nagabot niya sa panahon may sunan, gadian na sa pagmantala sa may balita, kini sila mao ang magasangyaw. Katubitong gamay na lang ang panahon, and this is being discussed sa atong leksyon karon, kaya ang atong leksyon karon, dagsulti, may tungkol sa katapusang mga adlaw. So muna ang mulaton, I would like to encourage really all of you. Next year, nagtanaw-tanaw na pagpapaisunan, this is already a work in progress. Human ang atong SDA history, ang ato na pong i-print as devotional history of the hymns. Para masayod ta, giunsab na pagmugna ka ng mga hymns. No? I don't know kung na-appreciate man ninyo ng mga kanta na to. So this will also be of benefit sa inyo tanan. And para sa mga batanon, tingali ka naman sa Congress, nakapalit mo ang libro nga In the Spirit and Power, written by Pavel Buya. Unfortunately, may mga nakakabot si Buya. Pero kini nga libro talks about prayer. Siguro tingala mo ba nga sino man nag-ampo, wala man nahitabo sa mga kinabuhi. You know, si Pavel Buya is our ministerial editor sa atong ministry magazine. Okay, balong mo isunan, ang iyahang prayer life is really something nga ano man iyang ampo nga dunggon mo sa Ginoo. Sa pagin niya pagampuan,
Mga milagroso kayo ba ang mga panahon sa iyong kinabuhi? And yun ang mga kaisunan. If you will study, sabi ko ni atong prayer, more on me. Ako, Ginoo, Panginoon ko, Ginoo, hatagi ko ani, puro ba ka ng, ano ba? And pabilbuya, stress, another way of praying. Dito na makikita sa libro. And we will be inspired. You know, one time, samtang namin dito sa Valencia, na ako'y kauban mga pag-urigid siya na kuhaan. 1 month na kuhaan. So, nananaw niya libro ni atong wali ni Pabilbuya, nakakaisgot sa aning classes pag-ampo ba. So, we decided nga, we will gather in the morning, mag-pray together, niya ako giging na itong uban. Ko nga, nakabay request sa prayer. Niya mo ra sa siya, ibalulong sa akong pasabot ba? Ano siya? Sir Noyoy, magpupumatay na. No. Ato susuyan. Mamaliging ko eh. Susuyan ato. Hangyon na Ginoo. Anyo na magisunan, after 1 month, naburos. Another 3 years, tuloy lang anak. That is why I would like to encourage you. Pag nagaganit tayo mga materialis sa manini, ayaw mo kaikog o buhi sa inyong kwarta. May mga magsunan nga, salvation is free. Yes. Correct sa magsunan. Salvation is free. But we need to invest on materials that will strengthen our relationship with God. Basa sa Bible. Dahil sa sampung Bible nga, perting pangitaman, ayaw mo palitan ng Bible nga baraton. Karang ulaw dito bibit kay dali mababa. Palit mo atong mahalon ba? Atong guwapo kayo. Para ganahan bibit-bit, ganahan tanaw, dali masabtan, para sa naman rin nakakita, palit mo atong large edition, katong dagko litra, para dali na ito mabasahan. Mama nag-iingon ko ni White, ganyan nag-isulti ni Sir Bim, ang atong iglesia, paspas nilambo, kaya ang atong magsunan, paspas po ng hatag, dito sa mga hatagangan, paspas po na baligya, dito sa baligyanan. And we have also this program in the church. Kung saan ganyan ang ginapadagdag sa atong church? Every October? The Great Controversy. Pangutana sa revolutionan. Bago na ito gihatag. Kinsa may nakabasa sa Great Controversy? Wala pa eh. Basahon na ito ang Great Controversy. Our lesson says, sangayon sa sugsog na nga mag-invest sa atong kaluwasan. Those who will be in the truth, katong magpabilin sa kamaturan, maulamang ang dili malinglaon niya sa mananap nga mapintas. Sila nga napundar sa balaang kasulatan, nagunit sa kamaturan, sila raw niya ang dili malingla sa mananap nga mapintas. And Ellen G. White said, unya sa ulahing mga adlaw, patindugon mo atubangan sa mga judges, atubangan sa mga hari, atubangan sa mga kamhanan, and you will be asked to give a testimony about your faith. And Ellen G. White said, ayaw kamog kabalaka, because the Holy Spirit will bring into remembrance tanan nga inyong natunan kaniadto. Mao na sa Ginoo, ayaw mo kadlok because the Holy Spirit will bring to remembrance tanan nga inyong natunan kaniadto. Pero ang pangutana, kung wa tay natunan, unsa may ipahinumdom sa balaang espiritu. Mao na pakisunan, I really would like to encourage you in this very short time that we have, let us invest on our faith by reading God's Word, by studying God's Word, by reading the writings of Ellen G. White, by studying the writings of Ellen G. White,
because makatabang din sila paigsunan alang sa atong kaluwasan. By the way, that is the message that I will bring this morning. Do you know this one? Kinsa ang mga libro? Please raise your hand. Kato na. Wow. Pipila lang. Mga ginikanan, mga batanon nga mga ginikanan, mga magagmay anak, please, ayaw mo kaikog sa inyong mga kwarta. Pag-invest mo aning ato mga balahon. This will really be good for children. And this morning, I will demonstrate to you how precious these books are for your children. Okay? So, murag, kung muna naman kami nakadungog sa sugilanon ni naman, please raise your hand. Nakadungog sa sugilanon ni naman. Okay. For sure, gusto mo magkisunan nga, dili kayo madugay ang akong wali. Tama? Okay. So, para dili madugay ang akong wali, maghimo tag kasabutan. Okay. Mutubag mo og dali sa akong pumutana para dali punta makapalayon. Og dugay mo mutubag, dugay ta makapalayon. Pero kay kabisado naman yun yung sugilanon, sa ato pa, dali mo makabag sa akong mga pumutana. Okay. So, in this story, kinilang isa ang storya, si Little Maid. In this story of the Little Maid, maklaro diha, magsunan? Maklaro dili. Dili kayo maklaro, no? Muna nga mapalit mo ha, kay para maklaro. Ha? Layo mo magod ang kamo magunit, idol kayo. Layo man, muna mapalit mo inyo. Okay. Naay lima ka mga characters nga akong i-share sa inyo karong buntag. Una, of course, si Little Maid. Ikaduha, si Naaman. Ikatulo, ang hari sa Israel. Wala siya diri sa picture, but nasa siya diri sa Bible. Ikaapat, of course, ang atong hero. Kasama ang hero ng story. Prophet Elisha. Si Prophet Elisha. Unya ang kalima, kining sulugoon ni Prophet Elisha sa ngalan. Gehazi. Okay, very good. Now, atong sundan ang sugilanon. Si Little Maid, unsa man siya? Usa ka captive. Very good. Pag musulti ka nga captive, maayo ba yung himtang? Dili. Because a captive is limitado ang iyang freedom. Labi na naroon nga si Little Maid. Pwede ba ni? Or kani? Hello. Testing. Okay. Labi na nga ining si Little Maid is just a little maid. Siguro, let's say ang iyang Panginoon is around 12 or maybe na to 16. Between 12 or maybe 8. No? Ingan na Panginoon. But still very young. I mean, kung bata ka, gusto ka maglalula, gusto ni mo mukhaon, right? Gusto ka matulog, gusto ka mapulay. You want to do something else rather than being a slave. Pero kay captive man si Little Maid, wala sa freedom, bagagan siya unsay isulti ni Lady Naaman. Ngano kahang nakakaptive si Little Maid? Sa mo tubag. Akong gisulti, kung dugay mo tubag, dugay makapadayon. Ngano kahang nakakaptive si Little Maid? Tungod ba sa iyang dautan nga binuhatan? Yes or no? Uy, sa ato pa, si Little Maid, wala siya nahimo, pero gihimo siyang captive. I mean, wala man ko gihimong dautan. Pero namin nitabo na ko dautan. And this is a question not only of Little Maid, but even of us. Tama ba? Wala man ko nahimo, pero nganong napil man ko. In other words, biktima, victim. Makaigsunan ang nag-away, mao ang hari sa Syria o ang hari sa Israel. And the Bible said,
Usa ka adlaw ang mga sundalo sa Syria nisulod sa teritoryo sa Israel, nakit-an si Little Maid, gikuha si Little Maid, gihimong kaptib, gihatag dito kang kaptib naman, gihimong suluon. So ang angkos sa iyang pagkakaptib, dili siya sa iyang kalinon, kundi ang iyang kadagkuan. The lesson is, if you think about sinning, kung naguna-una ka maghimo og sala, tika lang. Huna-una sa ang mahimong biktima. We have people who say, ay, pasagdi ko tabako ko. Pasagdi ko inom ko. Total, kung magkasakit ko, dili man kamoy magantos. Ako man. Murabog kong sakto, no? Okay. Pero pag hospital na, kinsay mo bayad sa oxygen? Kinsay mo bayad sa dialysis? Naay mga estudyante, no? Mayog. Pag-eskwela lang dong. Ay, nindot maguyab-uyab. Hangtod nga wa pa nakagraduate. Inig gawas na sa bata. Kinsa may mugasto sa diaper. Mupalit sa gatas. You know, nagitay leksyon na ni magkasunan kay si David, pinalangga mag-Diyos Ginoo. Why may question, ana? But you know, one day, he decided nga iyang kapiton si Bathsheba. Saan na tabo? Inusinti niyang sala, iyang kapit si Bathsheba, pero kabalumog sa nabiktima, si Uriah. Uriah was actually a faithful soldier of David. And he was not an Israelite. He was a Hittite. Tagalaing ribo na kumberte ni sulod sa pagka-Israel. Ni alagad kang David. Very loyal. Pero sa inyo po, tungkol sa pagkasala ni David, si Uriah, who was very faithful, became a victim. Una magsunan. Before we decide to commit sin, think again. Pero tanaw na ni si Little Maid. Usa ka adlaw, kamulo siya buhat sa iyang luton, and then nakita niya si Lady Naaman naghilak. One morning, Lady Naaman was crying, and when Little Maid came, nausa man ay ka, madam, nga naghilak makam. And Lady Naaman said, it's because, nga naman to? Ha? Naay sakit si Captain Naaman sangla. Di basta-basta ang sangla magsunan. During their time, murag mo niya ang sakit nga wa na kaayuhan. Pero sa dihang nadunggan ni Little Maid nga naay sakit si Naaman, unsa may niabot sa iyang hunahuna. Nga mao ni nagpakita sa magisunan, unsa nga klase sa pagkatao si Little Maid. Okay? So karon, for example kamo, naamoy gipanguyaban, unya nga amoy karibal. Pero ang inyong karibal, nga gwapo kayo, hamis ay putis, uy, nadisgrasya. Pero ang hamis nga aping, murabag na natatsahan. O sa may iyo bation? Kay kamo may karibal. Ha? O sa bation? Uy. Yes. Labi na joke kamo yung karibal, sa dihan ng kumpit mo, pirpi kayo mga ngantyaw. O sa iyo bation? Biris siya, di ba? Oo. Pero si Little Maid, sa dihang iyang nadunggan, nga si Captain Naaman, nga maoy hinungdan nga nahimo sang captive, nga maoy hinungdan nga nalayo sa siyang pamilya, nga maoy hinungdan nga gusto siya magdula-dula, di isa kadula, nga maoy hinungdan nga gusto niya magpatulog-tulog, di isa katulog, maoy hinungdan nga
Dugay niyang namis ang iyang maginikanan, nagkasakit, unsa may iyang gisulti? Mirise? Uy, laki si Little May. Instead nga mo ingon sa mirise, unsay gingon ni unsay may gibati? Ha? Ayaw kabalaka, madam. Ha? Ayaw kabalaka, madam. Kay didto sa among dapit. Uy, laki ra gyud kay sa no magtuna no. Unta to, mirise. Pero ang yang gimo, ayaw kabalaka ha. Ayaw kabalaka. Kay tabangan taka. How beautiful. Amen? Uy, grabe no? Pero before that, may sunan, timan to ha? Unang-una, Little Maid had a forgiving heart. Kayo wala pa say kasing-kasing nga mapinasaylohon, dili siya andam mutabang kang captain na aman. Pero tungod sa iyang kasing-kasing maisunan nga mapinasaylohon, iyang gikalimtan ang iyang kahimtang, ang iyang ginahuna-huna, unsaon niya pagtabang si Captain Naaman. Amin nyo diri sa atong iglesia, sad to say, naapay mga pagdumot, naapay mga pagpangyamid, naapay mga panahon that we call ourselves brothers and sisters, but we cannot look at each other eye to eye. Tinuod ba maisunan? And you know, forgiveness does not wait for the others to say sorry. Waningon si Little Maid nga, pangayo isa ko pasaylo, kay tabangan tika. Wala. Dapat kamo, nagsisi sa mo nga anong inyo kung gikuha nga captive, kay tabangan tamo. Wala. It was voluntary. And I would think, mga kaigsunan, that long before she knew, Little Maid had already forgiven Captain and Mrs. Naaman. Kanabang nakamove on na ba sa mga kaigsunan? At kung saan ta kanindot no, sa atong iglesia, if we have moved on, yes, we were hurt once upon a time, but we have moved on. Kaya ang kasakit, ang kasuko is, matod pa sa usa ka writer, is an acid that is eating the vessel itself. Kung ang kasuko naa sa ato magisunan, mura na siya asido nga nag-ut-ut rapod sa atong kaugalingon. So let go. Let go. Learn to forgive. Bisag wa pa sila nangay pasaylo. Mao ni ang gihimo ni Little Maid. And you know, aside from having a forgiving heart, mao ta akong isulti ka ganina, Little Maid had a sharing heart. Gipili gyud sa Ginoo ang Israel. Ayon ang Ginoo, I have chosen you para kamo mahimong panalangin sa uban. Pero unsay gihimo sa Israel? Ang panalangin nga ila untang ipahat sa uban sa ilang gihimo. Kita-kita ra ha. Ayaw mong saba sa uban ha kay kita ra man ko'y mga pinili sa Ginoo. Kita ra gyoy maluwas. So ang mga katigulangan sa Israel, wala sila. Basta ganin ay mga hintil, dayon pangyamid. Hintil na, di na tumulo, ay nagdule. Pero si Little Maid laki. Iyang gipanabi, nga naay tao dito sa lusulod sa Israel, nga pwedeng muayo kay Captain Naaman. So aside from having a forgiving heart, Little Maid had a sharing heart. And now, maisunan, kung kamukha si Little Maid ba, ngutana ko ninyo, willing ka mo mga musulti nga, na doktor sa amo dito nga, muayo sa imong sakit? Ang pangutana, mag-good morning, magsunan. What if, kay lisod na bang biyahe sa una? Di ibiya sa yon. Muadto lang ka o kita sa una, petindugaya, tama ba itong mga taga-dirigod?
Muadto kita pero layo Samot nagyog usamis. Karon kini kay mubiyahe pa man si Naaman, muadto pa man sa Israel. Magbitbit pa man siya sa mga sundalo, magbitbit pa man siya sa iyang balon. Unya ang dalan puno og mga tulisan, puno og mga mananap nga pintas, delikado. Daw bi iniadto didto si Captain Naaman sa Israel. Pagbalik wa na ayo. Unsa may mitabo kang little maid? Ha? Have you thought of that possibility? Kita usay, di ba? Uy, naay kay sunan, atong imbitaron sa iglesia. Ay na lang imbitara kay, imo pa nang imbitaron dito, basig, unsa may makita na sulod sa iglesia? Sagdi na na. Di, ampuan na to na kay para maayo. Ay, di maayo na. Unsa man, kita pa'y babasol niya na. And so we just keep quiet. Taguon na lang na to. Hilom-hilom na lang na to ang kamatuoran nga atong gihuptan. Muna may sunan, aside from having a forgiving heart, aside from having a sharing heart, si little maid had what do you call that? Had di mo manubag, okay ra po sa ako. Little maid had believing heart. Forgiving heart. Sharing heart. Believing heart. Giyon sa ka pagpadako ng bata, ano? Pagkanindot ba? Muna may sunan as we contemplate. May we have the heart of little maid. Forgiving heart, sharing heart, and a believing heart. Karon atong adtuan si kinsa ni? Captain Naaman. Captain. Dako ranggo captain. Pero kung tanawon gyud mo pagsunan, dili ra ni siya captain. He was actually the presidential commander because he was the close-in bodyguard of the king of Syria. Buta kisa wa ko kaila kayo sa atong mga kadagkuan dire sa military na to. Kisa may chief of staff ron sa army. Si Browner, no? Browner, kana sa AP, no? Oh, for example, may na naigira sa Tawi-Tawi. Unya karon dunay ilahang na captive gikan sa Tawi-Tawi, gidala sa atong chief of staff dito sa Manila, gihimong ilahang sulugoon. Karon nadunggan nga ang atong chief of staff dito naay balatian. Unya giingdan nga mubalik ka dito sa Tawi-Tawi, mangita ka og imam, kay katong imam maoy mo ayo sa imo. Karon niadto ang atong chief of staff sa atong presidente kay BBM. Sir, wadto ko dito sir sa Tawi-Tawi. Ngano man? Ingon magutong kuan sir, kabalo naman ka nga na ako'y sakit. Unya, ingon magutong among sulugoon dito sir sa balay ba? Amon to gikan. Katong gikan basta Tawi-Tawi ba katong among bihag. Unya sa inyo niya. Muadto daw ko balik dito sa Tawi-Tawi kay tuay imam nga mo ayon ako. Pila may edad ana? Mga naas 12. Unsa kay sulti sa atong presidente? Ha? Wa ka kuyapi? Mutuo ka ng gamayng bata. Nga ato pamanggani ng bihag. Naamatay dagkong hospital dire nganong. Pero ang pangutana mo ni. Ngano man sinaaman sa iyang pagkadungganon, taas o ranggo, nganong nituo man siya sa little maid. Sir, kung sa may pananaw. Ha? Ngano ka? Kisay makatubag magsunan. Ngano ka? Ha? Oh, it starts with letter D. Do. Desperate. Gustong mayo. Di ba magsunan pag natay balatian, bisag kung saan, muinom kag charcoal, inom charcoal, dili. Muinom ka og, sabi nun, pito, dili, walo, ang sapat. Bisag kung saan magsunan, di ba? Just for us to be cured. Siguro kini si
si Captain Aman, daghan na nagsuggest sa iya. Ato ka dito sa Sambuanga, lupad sa Sambuanga. Dili, tuwa si Kihor, lupad si Kihor. Atos Bohol, si Bohol. Masbate, tanan na lang lugar, naadtuan na niya para lang maayo. Why? Alibyo. And this time, somebody said, dito ka sa Israel. So out of desperation, why pakialam, as long as dunay gamayng paglaom, hala sige, adto ta, kay para ta maayo. Okay? So karon, as I've said, the travel was not easy, pero si Captain Aman, he decided to go. Kauban sa mga sundalo, bodyguard. Pag-abot dito makisunan, gisultihan si Captain Aman. Unsay buhaton? Unsay buhaton? Kusgi, pag gamay na yung tingog. Oy, kay, di wa, ma'am. Okay. Unsay buhaton dito ni Captain Aman? Ay, very, very simple. Okay. Gusto man ka mo ayo, ang imong buhaton, adto ka dito sa Jordan. Unya pag-abot nimo sa Jordan, Mutoslob og Kapito, sayon lisod. Ay, nako. Pero para kay Captain Aman magsunan, suko siya. Suko siya. Wa sa nalipay. Suko siya. And so he said, sa inyo niya, tara, mangulit ta. Sama ni kapoy-kapoy na tagaan hidire. Abi na kog, maayo ta. Tara, mangulit ta. Uy, gusto man siya muli. Nganong gusto man siya muli? Ano maligaw-ligaw man ko nga, perting hugawa na ilang suba. Mas maayo pa to atong suba. Kita na bitaw sa aning, buot ba mata kita ng kwan yun, no? Kita, unsa ginang sangla, pero mura ba siguro nagkurikong? No, naggrabe nga kurikong niya. Hugaw na kanina ang wat, maligo pa tanang hugaw, may tag suba ng alkohol, kaya pwede pa. Pero hugaw man kayo. Katingalahan may sunan. Gusto maayo, pero sultiha kung sa himuon, masuko pa. May nalang magisunan kay naba niyang mga, kini ba? Kisan eh? Kisan eh? Nabay dako-dako eh? O na na, dako-dako, kisan eh? Ha? Sundalo. Sa atong iglesia, ang tawagan nila, support group. Kaya, kung saan mo bahin sa iglesia? Ang butoy dugay naman kung saan mo iglesia, pero wa magyo ko diha na elect na officer. O saan naman di ka? Aw, dire na sa likod, di kung saan ka? Aw, tig-ampo, o naay mga bot, ako ang ampo. Ang mga naibahin sa atubangan, ako po sila yung ampo. O naay mga bisita, tiglamano, na pangamusta, tigpadasig, kung nakakita ko medyo nainaluya, tigpikpik sa baga, muna yung support group. Kung naay patlak, tighugas o plato, mura na. Pero pasalamat sa support group mga isuna na. Kaya og wala pa niyang support group, hindi karatil nagdagan si Naaman. May gani na iyang support group. Sir, pustan man nga naa naman ta diri. So ilayin na lang kunad salom-salom di agod, kapitura bitaw na. Di lagi ko. Hugaw kayo. Ang Biblia nagsulti, nganong nasuko si Naaman, tungod kay sa iyang hunahuna, inigkita nila ni Elisha, tagbuon sa ni Elisha, iyang ipakita ang iyang sangla, iwarawara ni Elisha ang iyang kamot, ibabaw sa samad. You can read that in verse 11. Kinsa ning si Juan? Frederick, 2 Kings 5 verse 11. Nana dia, nganong nasuko siya. Iwarawara niya sa tungod sa akong sangla, mawala ang akong sangla. You know, sometimes, when we come to the Lord, Lord, ang akong anak nanginahanglan og tuition. Pero while praying, ang atong hunahuna, abtik pas Ginoo. Karon kay nagampo ko ani, samtang ko gaampo ani, pagmatag yun ako ani, katong akong parinti gikan sa Amerika, madawag dayon to, mag-messenger.
na ako'y gipadala ni mo diha, 10,000. Ugoy, 20,000 ang akong bayro nun. Katunga na lang. Pag human ako basa sa cellphone, naaday manuktok. Ayo! Oy! Naay ayuda gikan sa barangay, 5,000. Uy, 5,000 na lang. Uy, gamay na lang. Inigawas na ko sa putahan, kay mukuha sa ayuda. Mapandol ko, matuklap ang bato. Makita na ko ilalong sa bato. Tuna po'y, napo dito'y 7,000 nga gitabunan. Nakaginansya pa kong 2,000. Paspas kayong lihok sa atong utok, di ba? I know you are guilty also of that. No? Maunang inigmatagan ni nato gikan sa atong ampo, na ay nanuktok. Okay na, panuktok na yun. Pag panuktok na ingog, wa kay trabaho. Nanawag dito, mga to dito kay manarbaho ta. Dili trabaho kung gipangita, kwarta. Ginuoy, wala mo tubaga akong ampo. Mao na gyapon sinaman. Pero as I've said, ang support group ba? Sir, unsa gani giingon sa sulugoon ni Elisha? Magtuslob-tuslob na ko diya, kapito. Uy, kadali kaya handa sir, oy, tuslob-tuslob ra ko kapito. Ang lisod, sir, kung ipahigop sa imo ang tibuok Hordan. Tuslob-tuslob raman. So, why nahimo sinaman ano, lami gining na magka-encourage, no? Sige na nga. Dito na siya. Una, tanawa raw, why nahitabo? Kapito, asa pa lang na. Ikadua, bagulbol, batawa, wag nahitabo. Ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom. Ambot lang pagka ito, kay kaunom, kato siguro masundalo, mamurag ka na po tayo, pasingkaso nila, di pagwanip. Pero pag tanawar ko si Naaman mo isuna, tanawang nawong. Maklaro ba niyo, dili? Pagpalit lagi mo, kaya di maklaro. Pero dili, okay na kay dool-dool man niyo. Tanawa, di ba? Mugot kay Naaman, murag mabugto ang ugat sa kasuko ba? Klaro, gyud ta kay nasa likod ba, magpalit mo ginyo. Pastilan. Pagka ikapito gyud makisunan, nilogwa si Naaman. Makita ni mo, ma'am? Okay. Pwede ni mo man, kaya makita naman. Perte yung limpyuha sa lawas ni Naaman. Aw gabi ninyo magsunan, dili lang ang panit ni Naaman ang nabago, kundili ang iyang kasing-kasing. Kay matod pa ni Naaman, sogod karong adlawa. Ang akong tuhan, there is only one God, and that is the God of Israel. Amen? I don't know kung nadiskribyahan na ninyo unsa ka maayong Ginoo. Kagahapon, nanakay mi sa airport sa Manila. Giingnan mi sa kanabang taga-receive sa baggage. Kining inyong karga, ugma pa ni. Kung anong ugma pa man, gagamito naman namo na ron. Ay, kuan man good sir, nag-overload ang adtog dipulog ba? So, ugma pa yun eh. Kunya, unsa may mo buhaton? Sir, murag ang inyong kuan siguro, manguha mo dire inyong gamiton, unya ibutang ninyo sa isa ka bag. Dahil katong isa ka bag, i-check, inyo lang bitbiton sa sulod, unya nga kanang uban, ugma na lang gina mga bot. Pagkahasol kayo may sunan. Manin ko, sige na lang, huwag tayo mahimo, sige taglalis-lalis, mamagit mo tayo mahimo. Pero kaluoy sa Ginoo may sunan, no? Pag abot na mo biyapod, naabot po na mong bagay. Simple things, but God shows us that God cares for little things. Amen? Okay. Kining atong mga babae, daghan na kayo nagipang-apply ba? Chinsanso. Karon, lahi na po? I-cream. O, di ba? Dito bitaw mig Korea. Sa Korea, nangadto mig Korea atong March. Pagkadaghana naman sa pa-beauty-beauty sa mga Koreana. Mo nang ang ila bitong panit, murag porselana. Dili lang babae, kundi pati lalaki. Ang amo mga kauban, pag-ingoyog, demonstration, unsaon pag-apply, dito din sa tubangan. Testing. Pa-testing na yun. Pag-ingonag, mamalit, hinahinay ko. Hinahinay ko, parting mahal lagi, mahal kayo. Sinaman, tuslob ra yun. Pero humagtuslob, baby skin ang gawas. Night of uli, apply. Parabi niyo magsunan.
Si Naaman, pasalamat gid siya sa grasya sa Ginoo. And I think kita po tanan magpasalamat ta sa grasya sa Ginoo. Tungod kay human ta nahimong Adventista, ang Ginoo wa nagsulti. Joel, karon Adventista naman ka, naay 7 ka drum diha ha. Grasya na tanan. Pasiguoy na hangtod ko mo balik. Kayo gipanghatagan lang ta maisunan og drum lang nga grasya. Sa atong pagkalihukan, sa atong pagka-ritubado, hurot na ang grasya, wa panabot ang Ginoo. But praise the Lord, because He said, human ka na bautismuhan, na ako'y giandam ni mo diha, an ocean of grace. Ocean. Dili mahurot. Musalom-salom man ka diha magisunan, higopon man nimo na, ihilimugmog man nimo na, unsaon man nimo ta paghimo ng grasya sa Ginoo, it's always there. That is why para sa atong tanan, kung kinsa man ang nakasalain mo ng Ginoo, just come back to me. Anytime, I am willing to accept you with open arms. Inguna na magisunan ang grasya sa Ginoo, walay limit. And sometimes we say, Pastor naman ta na. Ngano pa man na? You know, all of us, we are work in progress. Kamulo pa yung taon. Pero I would like to tell you, kitang tanan, palangga ta sa Ginoo. Og ang grasya sa Ginoo, dili mahubas alang natong tanan. That is why, brother and sister, if you feel like sometimes layo ka sa Ginoo, ayaw gyud ka ikog. Kay mao gyud na ang number 1 nga technique ni Satanas. Ang hunghungan ka, you do not deserve to be saved. And God sent His Son. Kabalo mo nganong gipadala gyud sa Ginoo ang iyang anak? Sa tanang panahon, nganong katuman gyud nga panahon? Kabalo mo ngano? It was because during the time, ang hunahuna sa tao, God is an unmerciful judge. Hukom nga walay kaluoy. And you know, it's starting to come back. People are trying to portray God as, kanaba murag nalipay, Ginoo ba magsilot sa uban? I don't know why. But let me tell you this morning and remind you again, our God is a loving God. Dili siya gusto maisunan that we will suffer. Kung nakasala ta, of course we will suffer. That is why ingon ang Ginoo, balik kay para ka pasayloon. But there are people who say, di na ka mapasaylo. Kadautan nimo, wa na kay paglaom. And I will like to counter that this morning. Kitang tanan, we are all work in progress. And we are all have the hope nga gihatag sa ato sa Ginoo. Okay. Ang ikatulo, katong hari sa Israel. Wala dire. Kaning hari sa Israel magsunan, gipadala ni siya sulat sa hari sa Syria. Ang hari sa Syria resulte, kani si Naaman moabot nimo, palihog tabangi, kay kini siya kinahanglan maayo sa iyang sangla. Pagkadawat sa sulat, ingon dayon ang hari sa Israel. Uy, musta maning hari sa Syria nga, ngano ako may iyang ipayo aning Naaman? Nabuing man siya nga, ako may o sa akong gahom. And because of that, sa iyang kasuko, may sunan, iyang gigisi ang iyahang robe. Laliman ka, mahalon to ilang robe, pero iyang gigisi. May lang gani, naabot si Elisha. Ginan si Elisha, oy, pag, ano naging una naman ka? Nakalimot ka nga naatay Diyos. Dili man ikaw ipaayo, ana, ang Diyos. And you know, sometimes in our lives ba, the way we look at things, ang atong perspective, may iso ano, murabag, makakita ganita ko sa kabutan, wala gyud, di ko palangga sa Ginoo gyud. Kining hari sa Israel, kung iyang hunaunahon, kani unta panahon na nga, kanabang murag makigamigo ba ang taga-Assyria ba siya ba? Taga-Syria.
Nagpatabang naman. Pero siya, nasukuin noon siya. And you know, sometimes, there are cases, nga naganit tayo ka na ba, murag, di magad-away, pero murag mabikil gamay, mahirig, pwede ko nimo tabangan, palihog ko nimo nga, duula ragyo siya, ina nga, makikistorya ko. Ingon na ito sa atong kulang, tanawa, siya gyud nagdol-dol kay, siya nakasala. Imbis mga, unta, time for reconciliation, gihimo pa hinoong, time for another cause of war. Perspective, the way we look at things. Matod pa sa usaka sugilanon. Usaka adlaw, nigawas si Gulayat. Paggawas ni Gulayat, nanagan ang tanang sundalo sa Israel. Naanapod si Gulayat, pero nakuha. Lisod kayo patyon. Lingon si David, kinsa man na si Gulayat ilang gisgutan, kanong nanagan man sila. So gilili ni David, pagtanaw ni David, kana day si Gulayat, hagkang dakua man ay pagkadali igon. So kanabang ang tano giyahan batas Ginoo nga we will look at things positively. And you know, mga kaigsunan, if you sometimes wonder, ang Ginoo ba kay daghan na kay kog ampo nga wa gyud niya gidungog. You know, to tell you the truth, mas daghan o gihatag ang Ginoo nga wala nato pangayua. Can you say amen? Muna ayaw ginyo lagi butang-butangi ang Ginoo. Kaya ang Ginoo maayo, yung kaayo para natong tanan. If you think that God is not answering your prayers, let me tell you, God has done many things that you haven't asked. Moadto na punta sa kay Prophet Elisha. Nga naman si Prophet Elisha. Diriyo, tanawan niyo ay sunana. Si Prophet Elisha, niduol na siya sa mga sundalo. Maklaro. Ito rin na maklaro, no? Okay. Sila di sa kayo nakaklaro. Pero diring dapita, si Elisha, si Elisha, tuaras balay. Ang iyang gipatagbo, ang iyang sulugoon, si Gehazi. So, unang abot ni Naaman, ang nitagbo, si Gehazi ra. Pero pagkahuman na ayo si Naaman, ang nitagbo, si Elisha na. Ngano ka, mga kaigsunan? Usually, kung naatay bisita, labinag, gano'n ang atong bisita, murabag ka ng gesture na ito, magisunan, nga kita mo tagbo. Correct? Pero nga naman ni si Elisha, nga waman siya ni tagbo, kang Naaman, atong unang higayon. Okay. Ang sa may nakadiferensya, sa una wa siya ni tagbo, pero diri karon nga naayo na, ni tagbo naman siya. Okay. Ang diferensya, magisunan, na diri. Kung sa ganito'y gideklarar naman, I declare now that there is no other God except the God of Israel. Abi ninyo ang pagano, kung gitagbo to ni Elisha sa unang higayon, iyahang i-attribute ang iyang pagkaayo dili sa Ginoo, kung dili kang Eliseo. And you know, sometimes, mga kisunan, instead nga ang worship, instead nga ang pagdayaw, iya sa Ginoo, kinsay kaangkon? Kinsay nagaangkon, mga kisunan? Kinsay nakahuna-una ni? Kabalo na ka. Kinsay nag-donate ani? We want to be known. Dapat mailhan tagin sa ta. And God sometimes is set aside na padaplin ang Ginoo. But in this story, gipakita sa ato by the example of Elisha, nga wala day tay laing ipaila sa kalibutan, kundili ang atong
Ginoo. In everything that we do, dapat ang mailhan sa tao makisunan is not ourselves, kundili ang atong Ginoo. Unsa ingon ni Jesus Christ? Ipataas ko sa kalibutan and kinsay mo tawag sa mga tao paduol sa iya? Ha? Because sometimes people will say, ay di na lang ko magwali. Kay di man ko kay baluan na. Basig wa tay bautismo. Pero ang gisulti sa Biblia, ingon sa Ginoo, if I will be lifted up, kinsay mo tawag? I will draw. Ang Ginoo mismo. If I be lifted up, I will draw all men unto me. So ang ato day makisunan, dili ang pagpanaog og kalag. Ang ato ang ipataas si Kristo, tungod kay once na pataas na to si Kristo, siya mismo ang mutawag sa mga tao paduol kaniya. Okay? So damo na lesson nga ato makuha karon gikan kay Elisha. So the last character. Kitsa kani last character na itong isunan? Gehazi. Unsa man day gihimo ni Gehazi? Can anyone tell me? What do you think of Gehazi? Faithful ba siya nga servant? Dili. Ha? Faithful nga servant si Gehazi? Dili. Okay. Actually, up to this moment, gwapo ang gipakita ni Gehazi. Wala di rin dapita, but if you will read sa imong Bible, Sir Frederick, nabasa ninyo imong Bible, no? Unsay gihimo ni Gehazi on the last part? Iyang giapas si Naaman. Nganong iyang mang giapas? Unsay hinungdan? Okay. So, di rin dapita, human na ayo si Naaman, ingon si Naaman, we will return to the prophet and we will give him gifts. So, nibalik si Naaman, naghatag og mga sanina, bulawan, ngadto kang Elisha. Tungod sa iyang kalipay. Pero unsay giingon ni Elisha, Sir Frederick? Iya bang gidawat? Wala. So wala gidawat ni Elisha ang gihatag ni Naaman. Pero si Gehazi, samtang siya nagtanaw, nahibulong. Anong bula man na dawata? Sayang man ang bulawan. Sayang man ang sinina. Mauto nga matod pa ni Sir Frederick sa Bible, paglakaw ni Naaman o ang iyang mga kaubanan, si Gehazi niapas. Niapas si Gehazi o niya yung ginan. Ha, Captain Naaman. Oh, naamlay ka. O sa may atong kinalan, doon na ba'y problema? Wala, God. Kuan lang, God. Kabalo na ka. Kanibang, kuan ba? Daghan yung gipangayo, gamay lang. Ha? Unsa hinungdan? Unsa iyang rason nga nung nangayo siya? For the sons of the prophet. Gwapo ka iyang tumong mo. Ingon siya, Captain Naaman, kuan manggod ka nang, kaning bang, magutay mga layman dito ba? Natay buhat dito. Kuan lang ka nang, gamay lang nga bulawan niya. Gamay lang po nga sanina. Okay na siguro na. Murag walay problema magisuna, no? But, pagbalik ni Gehazi sa balay, gipangutana siya ni Elisha. Gehazi, asa gikan? Ay, prophet, wala. Di ara ka kilid-kilid. The Bible said, you know, Gehazi, the Spirit of the Lord told me. In other words, maisunan, dili ta pwede mutago, dili ta pwede mamakak sa Ginoo. The Spirit of the Lord told me, unsa imong gibuhat. Og kabalo ka, Gehazi,
tungod sa imong gibuhat, ang sakit ni Naaman mubalhin sa imo og sa imong anak og sa ilang mga anak. Naatay panultihon. When wealth is lost, nothing is lost. Ulitin ko ha. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. Nawala ang maayong kinaiya ni Gehazi. Sunod nawala ang iyahang maayong panglawas. Og sunod nawala ang tanan. Doon ay usa ka maniltilay og bato. Tigtilti lang og bato. Pagka makaluluoy ba nako, manigulang na lang yung ko dire, maniltil og bato. Taod-taod nakita niya ang hari nilabay. Nagsakay-sakay sa kabayo ang hari. Uy, kahayahay sa hari. Gusto ko mahimong hari. Chum! Nahimo siyang hari. Pagkahayahay malining hari. Sakay-sakay lang sa kabayo. Suroy-suroy. Pero taod-taod magsunan, nitulo ang iyang dagkong mga singot. Napagidi ay labaw sa hari. Kuyaw di ining adlaw. Gusto ko mahimong adlaw. Chum! Nahimo siyang adlaw. Halab, iyang gipanigaan to mga tao dito. Gipaningot in tao dagko. Sa tanawarat. Kuyaw yung kayong adlaw. Pero tao-tao magsunan, bisa kung saon niyag siga sa adlaw, dili mo lahos ang siga sa adlaw, kay dunay ni tabon. Usa ka, panghanod. Okay. Sa ato pa di ay, mas kuyaw ang panghanod. Gusto ko mahimong panghanod. Chum, nahimo siyang panghanod. Okay, adlaw, asa ka? Wa kay mahimo, no? Halap, tabun-tabunan niyang adlaw. Wa kay mahimo. Pero tiud-tiud, tika lang. Ayaw. Pero kay, muhinag-hinay magyod sa sibog makaigsunan. Doon yung hinday kisag sibog. Kay tungod na ay uy, gitay hop siya sa hangin. Okay. Sa ato pa di ay, mas kuyaw ang hangin. Gusto ko mahimong hangin. Nahimo siyang hangin. Nahimong aghon. Nahimong Yolanda. Nahimong, sa pa to? Nalimot ba tayo? Roping! Sa pa to? Basta perte na palayhop. Guba-guba ang mga dalan. Guba-guba. Sa kuyaw. Hangin nila. Pero tao-tao magsunan, nakaabot siya sa usa kadakong bato. Bisa kung saan niya tayhop, gibayok lang siya tayhop, wagin nasibog ang bato. Kuyaw di ay ning bato, no? Gusto ko mahimong bato. Chum! Nahimo siyang bato. Ay, nako, pagkahimo niyang bato, gitunob-tunoban sa kabayo sa hari, wa na unsa, giinitan sa adlaw, wa na unsa, gitabunan sa panganod, wa na unsa, gitahop sa hangin, wa na unsa. See, I am the greatest. Usa kahapon, may niabot nga tiguang, nipatong sa bato, doon ay gikuha sa iyang sako, usa ka tigib, og nidukdok sa bato. Tug. Nabuak ang bato. Ingon siya, ay, sige na lang, gusto ko mubalik pagka maniltilay og bato. Mga kaisunan, hindi rin natapos ang atong wali may tagod kay Little Maid. Unsay naitabo ni Little Maid? Human siya gibalikan ni Naaman, naayo na si Naaman. Gihatagan siya og reward? Anyone? Gihatagan siya og reward? Gipapauli ba siya sa Israel?
Gibantala ba ang iyang pangalan sa dako nga newspaper? Gipatukuran ba siya makaisunan og rebulto? Unsa may iyahang reward? You know, this is a big lesson for all of us. Because after Captain Aman returned and he was already healed, the story no longer mentioned the little maid. We do not even know her name. We simply call her the little maid. Which gives us a lesson. Nga kung tawgon ganita sa Ginoo makaisunan alang sa iyang buhat, it's not important whatever reward we will receive. And you know, you could be a captive. You could be a small girl. You can be a king, a prophet, a servant. You can be anyone. The important thing is, kung gikinahanglan ka sa Ginoo, tungod kay dunay tao, nangita og Ginoo, nangita og kaayuhan, nangita og kaluwasan, you are there and you can say, ali dire, because I know somebody who can help you. And after you have done your part, you stay aside so that God will be lifted up. To close this message, gusto na ko basahon ang isa ka poem. How he lived. This is the title. Not how did he die, but how did he live. Not what did he gain, but what did he give. These are the merits to measure the worth of a man as man, regardless of birth. Not what was his station, but had he a heart, and how did he play his God-given part? Was he ever ready with word of good cheer to bring a smile, to banish a tear? Not what was his church, nor what was his creed, but had he befriended those really in need? Not what did the sketch in the newspaper say, but how many were sorry when he passed away. Nang hinaot ko maisunan, kining sugilanon ni Little Maid will draw us closer to the Lord and will help us fulfill the mission that God has given us. May the Lord bless all of you.